Short. Short lang po tayo ngayon. Short. Ha? Palakpakan na lang po muna natin yung worship team. Grabe! Sino nakaramdam na? Amen! Niyakap tayo ng Diyos kanina. Isa-isa tayo. I believe may naka-vision dito na niyakap siya. Nakaluhod ka. Tinayo ka at niyakap. Si Lord na niyakap ka. Amen. Okay. Tawa nga muna tayo ulit. Baka mamaya. Ito na naman yung Pag-uusapan natin ngayon. Kunwari, may tanong muna ako. Kunwari, may binato ako sa inyong isang bagay na natatakot kayo. Ay, bumata ko ng palaka kay Eden. Anong gagawin mo, Eden? Sisigaw. Oh? Ay, takot siya ng palaka. Oh? Siyempre, magugulat po. Nagugulat. Sisigaw. Ay, sisigaw, gano'n. Hindi yung gano'n. At pag binuhusan ka ng palaka, po. Tapos sasabihin siya ng palaka, oka. Sinagot ka ng palaka. Ang tendency kasi sa atin, sa buhay natin, kapag dumarating yung problema sa buhay natin, the very first thing that we do is to run to somebody else. O kung minsan nga, pag binato, ginulat mo yan, binato mo yan ng kunwari, nakakatakot, tatakbo yan. So, meaning, kapag dumarating tayo sa punto na natatakot na tayo, dumarating tayo sa isang emosyon na hindi naman natin inaasahan, yung emosyon na ayaw natin, ang tendency natin tumatakbo tayo, right? Oh, dyan na si Christina, natatakot ako! That is the very initial na response ng lahat ng tao. Even the very Christian. We run from the problem and we directly run to a someone. Ang una nga natin takbuhan, yung katabi natin eh. Pag wala tayong pera, yung una natin tinatakbuhan, sino? Ikaw sa harap. Binabalik ko. yung katabi mo, di ba? Yung una natin tinatawag natin, lagi, kaibigan natin, asawa natin, pamilya natin, best friend natin. Sino lumalapit sa amo? Wala. Meron! Kapag wala na tayong mautangan, lumalapit sa amo, tama? Ay, wala. Ay, very good na mga JCTD, walang umuulang sa amo. Walang umuulang sa amo. Ibig sabihin, meron dito. Sino dito may utang sa amo? Wala? Ah, wala. Sino may utang sa katabi? Sakyan? Usap tayo mamaya. Ang dami ah. Usapan natin is run to God. Amen. Let's face it, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, hindi talaga madaling
haharapin yung mga problema lalo pag pagsabay-sabay. Lalo na kapag, yung lagi kong sinasabi, may VIP. Lahat dito or majority ng nandito, I believe, somehow meron tayong mga ID ng VIP na problema. Diba pag VIP, kahit na dami ng pila, inuuna ka. Lahat tayo minsan ganun. Pero nananampalataya ako hanggat may relasyon tayo sa Panginoon. Yung VIP ng problema na yan, papalitan ng Panginoon ng VIP. Dahil anak tayo ng Panginoon, VIP tayo sa kaharian ng Panginoon. Sino kaya yun? Yun. Tatanggalin na ni Lord yung VIP sa problema. Ang gagawin, VIP sa kingdom. Okay. Usapan natin sa run. Inano na lang natin na yung RUN. Alam niyo naman, mahilig ako sa acronym, ganyan. Run to you. Bago na lang boses pa. Basta, kahit na anong sabihin nila, maganda ang boses. Amen! Kailan ako na naman paano sample, sabi na wag na. Kasi baka masira yung ano natin. Lagi kong inaano yun lagi kong kinukwento, kahit paulit-ulit na. Nagkaroon ng audition dito nun sa JCT, di number 1 pa ako. Naalala ng mga number 1 ako, pinuuna talaga ako. Ako nun, punta naman ako. Ang kinanta ko nun, Hello. here I am. Tingnan mo, alam na, tuyo, yung ano yung title nun? Tuyo. Tuyo. O tuyo, yun. Ako naman, kanta naman ako sa, Pastor, yun. Kunwaring nahihiya ako, pero gustong-gusto ko naman. Nandun ako, kanta na akong ganyan. Tapos nung una, di yan, may papakit-pikit pa akong ganyan. Yan, kasi pinifeel ko yung kanta eh. Tapos ang pagdilat kong ganon, tapos sila, nakaliento. Ako naman, dinadamdam ko lang yung kanta. Pinifeel ko. Kasi hindi naman sila kinakantahan ko eh. Though audition yun, I take that opportunity to worship God. Kahit nagaano kabaliko yung boses ko, alam ko yung kanta ko, napakaganda sa akin. Kasi ang ganda ng boses ni Regina. Kaya ang resulta, bagsak ka. Pero take note, si Lord hindi pumayag. Nung lumaon, whether they like it or not, naging worship leader ako! Kahit kaliwa ang boses ko, kahit kaliwa ang kanan ang boses ko, alam ni Ate Lerma yan. Pero nasasabayan ni Ate Lerma, naging worship leader ako. Kaya kahit sintunado ka kapatid, magiging worship leader! Ang importante, yung puso natin sa Panginoon na kumanda. Pwede yung sintunado ka, okay lang yan. Hayaan mo yung katiba mo marinde. Kay Lord. Magandang boses mo. Amen! Yun ang lagi ko, hindi naman yung kanta mo, yung kanta na yun eh, para kay Bradley, para yung Lord. Amen! Kaya never stop. Ay, huwag kang maghinawa. Narinig ko kasi ano niya, sabi niya, sasayaw na lang po ako. Hindi! Darating ang isang araw, magiging worship leader ka, Irene. Amen! Huwag kang mag-alala, pagdaanan ko yan. Yung sintinado kaliwa, kanan, kapagdaanan ko. Pero, si Lord faithful. Amen! Si Lord. Kayang-kaya natin, Lermo, sa bayan ng boses. At tulad ko! Sa Ate Lerma, bahala siyang sumabay sa akin. Problema na Ate Lerma yan, basta ako kakanta ko. Ganun yun. Ang importante, masaya, amen. Ang importante, nagpupuri sa Diyos, amen. Ang importante, sa TV lang yun. Pero sa harapan ng Diyos, sa TV ng Panginoon,
Yung anak ko, ganda ng boses. Ang ganda ng boses ng anak kasi ayun din. Ganun siya. Yes. Amen. First one is, kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, R. Rachel. First one, ano yung natin sa, kapag nakakaranas tayo ng mga problema, hindi natin may iwasan yung problema, right? Amen. Sino yung umakyat dito na walang problema? Sila. Kapag ang tao walang problema, ang problema siya. Baka, problema. Baka naman, head, shoulders, knees, and toes na kayo. Pag yung mga walang problema, may problema na sinusunod. Pero mapalad tayo mga may problema, normal pa rin tayo. Amen! R is, basta dito mo. Introduction pa lang yun. R. When we are facing problems, right, yung mga pagdadaanan natin sa buhay, the first one is, remember, He is. Amen. Ang daling sabihin na faithful, eh, di ba? Pero ang totoo, dito sa mundo ito, yung sasabihin natin, faithful ang asawa natin. Hindi! Merong nagsisinungaling yan, kita mo. Do hindi man lang babae, nagsisinungaling din yan sa inyo. Amen. Maniwala kayo sa akin. Ay, mga white guys din yung mga lalaki na yan. Han! Bumili ako ng ganito. Pero ang totoo, hindi naman pala ganun yung ama. Dinagdagan. Hindi pong ganun. Actually, mga ano, yung, pero hindi naman ibig sabihin na, ano, magpapa-apekto tayo doon. Okay lang yun. Gawin nila lahat ang gusto nila. Basta tayo, masaya. Amen. Kung tayo mapapaktin sa asawa natin, hayaan nyo sila. Kung gusto nilang mambabae, babalik din yun. Pag nagsawa na kayo, balik nyo sa asawa sa mga nanay nila. Pag wala na po yung mga biyanan nyo, bigyan nyo sa kapitbahay. Joke lang. Mahalin po natin yung asawa natin. Kasi, meron tayong pangako sa Panginoon. Wala nang ibang pwedeng tumanggap at magmahal sa mga asawa natin. There's no such perfect husband, actually. Lahat may pagkakamali. Kahit nga tayo, hindi naman natin pwedeng sabihin na yung asawa lang natin may pagkakamali. Hello, as a wife, meron din tayo pagkukulang. Kasi huwag lang natin isisisi lagi kay husband. Kay may bahay. May bahay kasi, siya yung nasa bahay. Sino yung nasa bahay? Ikaw o yung asawa mo? O, di may bahay yung asawa. Walang ko kontra ako, nasa lokal niya. Remember, God is faithful. Sabi niya doon sa Psalms 119 verse 68 sa NLT version, you are good and do only good. He never let us down. Hindi raw tayo inilalaglag ng Panginoon. Tama. Yung katabi mo ilalaglag ka niyan eh. Chinichismis ka nga niyan. Oo. May sinabi nga niya siya sa sakit tungkol sa'yo. Meaning, even the very person that we trust, even the very closest to us, could let us down. Amen. Tama. Yung pinaka-best friend pa nga natin, o yung mga mahal natin sa buhay. Minsan nilalaglag tayo. Minsan nga, pamilya natin, chinichismis pa tayo eh, tama? Sila rin mismo naglalaglag sa atin. Pero si Lord, hindi na tayo. He will never let us down. He will never let us down. His word is true. Amen. Wala. NLT version po. Anong Psalms? Psalms 1968. You are good and do only good. Sabi niya dun, you are good. So ang ginagawa lang daw po ng Panginoon, hindi
wala po siyang ginagawa na ikakasama po natin. Lahat po isip kabubuti natin. Amen. Rachel, paano mo naman sinabing sa ikabubuti mo yung ngayon yung ginagawa ng Panginoon? Ang dami kong problema. Kung minsan yung problema natin, tayo po ang gumagawa. Amen. Sisi tayo ng sisi lagi sa Panginoon, tayo po yung gumagawa. Minsan sinasabi ko yung sarili ko, lalo ngayon. Wala akong pwede kasi yung minsan yung mga desisyon natin sa buhay. Let me just a little bit sharing. Kung nasa sitwasyon kayo that you have to decide, do not decide immediately. Kung kailangan mong do not rely on sa emotions. Amen. Agree. At that very moment. Kasi kapag hindi stable yung emotions natin, and then nakapag-decide tayo, hindi natin namamalayan, hindi na tama yung naging decision natin. Always consider yung emosyon mo na dapat ano lang, yung yung emotional, kalmado tayo. Hindi yung mag-ano tayo sa busulan ng nagdadami to decide. Amen. Ang dami kong utang, kailan pa pupunta na ako kay primo? Ay, gano'n. Utang ka sa katabi mo. Utang kayo sa harapan. Sige, talk to me. Si Lord naman, kapag tayo ay tapat sa Panginoon, ang Panginoon ay tapat. Hindi naman na tayo papabayaan sa mga problema natin. Amen. Kung minsan inaalaw lang din ng Panginoon ang problema sa buhay natin, at sinusubukan lang tayo kung hanggang saan tayo kakapit. Amen. Meron yung saying, when we are at the end of the rope, ang kailangan mo lang gawin, kunwari may yung rope, isabit mo yan. Kapag nandun ka na sa pinakadulo, di ba ang tendency yun, mahuhulog na tayo eh. All you have to do is to tie para may kapitan ka. Ibig sabihin, we need to tie up sa Panginoon para may kapitan tayo. Pag nandun na tayo sa dulo, halos wala na tayong solusyon. Para hindi tayo mahulog, tie up. Para hindi tayo mahulog. Kapag na-tie up natin yon, kahit papano, may hahawak sa atin. Hindi tayo mahulog. Amen. Amen. Tie up with the Lord, and we will not fall. You and I will not fall. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Si Lord faithful yan eh. Amen. Ang mga tao, hindi faithful yan. Di ba sa pagmasa kapag may problema tayo, bigay natin sa Panginoon. Ibigay natin. Kapag sinabi kasi natin ibigay, parang ang daling sabihin eh. Kapag, when we say bigay, o give it, parang we are transferring the full authority of that thing. Kunwari, ibinigay ko na tong ballpen kay Chelsea. Sa'yo na yan, Chelsea. Ibig sabihin yung authority ng ballpen na yan, sa kanya na. Ibenta niya, ibigay niya, or iwala niya, sirain niya, wala na akong ano doon. Kasi ibinigay ko na sa kanya. Tama. Parang yung sa damit, may nagbigay sa'yo ng damit, alam nga naman kukunin pa niya sa'yo. Di ba pag binigay mo na, wala nang bawian. Tama. Ang nagsosolian lang, yung nag-break na. Tama na ba? Sa mga mag-boyfriend, girlfriend, nagsosolian niya ng gamit. Amen. Ibig sabihin, wala na silang relasyon. Yung mga ibinigay nilang gamit, kapag wala na silang relasyon, ibinibigay nila, tama. Tama. Tayo, may relasyon tayo sa Panginoon, yung mga ibinigay natin mga problema, hindi niya na ibabalik sa atin. Amen. Kukuhanin niya na yun. Amen. Kung may relasyon tayo sa Panginoon. Pero kung nakipag-break tayo kay Lord, hindi pa rin niya ibibigay yung mga problema. Ganon ang Panginoon. As long as we have this relationship, yung mga ibinigay na natin sa Kanya, hindi na niya ibabalik sa atin. Problema na ni Lord yun. Siya na ang bahala doon kapag ibinigay na natin sa Kanya. Ganon ang sinasabing ibibigay. Hindi niya yun ibabalik sa'yo kapag ibinigay mo na sa Kanya. Kung yung hindi man maano yung solusyon, si Lord nang bahala. Yung problema natin na ibinigay natin sa Panginoon, si Lord na po ang bahalang
humanap o gumawa ng solusyon at gumawa ng paraan sa problema natin. Kasi ibinigyan na natin eh. Hindi niya na ibabalik sa atin. Tulad nung nag-break. Nung nag-break kayo, nung wala na kayong relasyon, binalik niya sa'yo. Pero sunod, hindi niya yan ibabalik sa'yo. Kasi may relasyon ka sa kanya. Amen! Proud na tayo mag-break kay Lord, ha? Kapag mag-break tayo, hindi rin naman niya ibabalik sa ano. Yun ang nagsosolian lang, yung nagbabalikan lang, yung mga mag-boyfriend na temper na nag-break. Pero tayo, salamat sa Panginoon ng mga JCTD, may relasyon sa Panginoon. Yung mga problema, hindi niya ibabalik sa atin. Siya na po ang gagawa ng solusyon. Palakpakan mo po natin si Lord. Ayan. Sa you naman tayo. Just remember, brethren, God is faithful. Walang ibang faithful dito, walang hindi mga asawa natin. Si Lord, faithful po niya. Hindi niya tayo pababayaan. He will never leave you nor forsake you. Ang Diyos po ay mabuti. He is good. He do only good. He is good. He do only good. Ang ginagawa lang doon ng Panginoon ay mabuti. Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa iyo naman tayo. Ba't yung palakpak parang nawawala? Is you are God. You are, di mo kumakanta ako? You understand His purpose. Lahat po ng mga problema natin may purpose yan. Lahat po ng mga pinagdadaanan may purpose yan. Lahat po ng mga kinasasadlakan natin yan, behind that is really a purpose. And after the purpose, kapag naapagdagumayan natin yun, karangalan po sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sabi, anong purpose nun, Rachel? Kasi hirap na ako sa problema kong ito. Kung minsan inaalaw po ng Panginoon na dumating tayo sa puntong sadlak na tayo sa problema. Yung sobrang madami na natin na problema. Kung minsan inaalaw na yun. Bakit? Kasi gusto niyang tawagin yung attention natin. Kung minsan, God allow us to suffer until such time na maramdaman natin yung punto na wala na tayong aasahan kundi ang Diyos. Yung punto na halos wala ng solusyon. Yung parang hindi mo na aasahan yung sino, hindi mo na aasahan yung ano, kundi ang Diyos na lamang. Have you ever felt that situation na dumating yung punto na parang wala na tayong pwedeng ibang asahan? Amen. I am here to tell you, kung nakakaranas ka ng ganon ngayon, yung akala mo wala na tayong aasahan, mapalad ka! Amen. Sabi ng Panginoon, Mateo 5:3, mapalad ang wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kung sa pakiramdam mo ngayon at pakiramdam ko ngayon, wala na akong aasahan, mapalad tayo! Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya yung mga nagkakaranas ng mga problema, mapalad tayo. Kasi love na love tayo ng Panginoon. Gusto lang ng Panginoon na lumapit tayo, na tumakbo tayo sa Kanya, na magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Kasi kung minsan kapag maganda ang buhay natin, nakakalimutan talaga natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kapag lahat sa buhay natin masaya, si Lord bandang huli na lang. Pero kapag nakakaranas tayo ng problema, ang una nating gagawin, lumuhod. Kasi kung minsan hindi na tayo lumuluhod sa Panginoon Kasi mawalis yung buhay natin. Pero kapag tayo nakakasadlak sa magtinding problema, andoon, natututo tayong lumuhod uli sa Panginoon. Amen. Kaya gano'n na lang na inaalok. Nasasaktan man tayo, nasasaktan din ang Panginoon. Pero yun ay para sa ikibubuti natin. Para muli tayong lumapit sa Kanya. Muli tayong lumuhod sa harapan Niya. Mapalad tayo kung wala na tayong inaasahan. Hindi ang Diyos. Amen. Mapalad ka kung wala ka nang inaasahan. Dahil kasama mo ang Panginoon. Amen. Can I ask everybody to close your eyes? Please.
Don't mind the person next to you, please. Yung mga iba sa atin dito, may mga problema ngayon eh. Pakiramdam mo, wala nang solusyon. Yung bang wala na tayong pwedeng asahan. Yung mga kaibigan natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga kakilala na tayo, iniwanan na tayo. And now, God is in your front right now. Ibigay mo sa Kanya yung saloobin mo. Yung bigat ng kalooban mo ngayon. Ibigay mo sa Kanya. Yung parang pakiramdam mo, down ka na. Sinasabi niya sa'yo, palad ka. Palad ka. God is here right now. Niyayakap ka ng Panginoon. Alam niya yung kabigatan mo. Alam niya yung mga iniisip mo. Sabi niya, anak, mapalad ka. Dahil nandito sa likuran. You can open your eyes. Kuminsan kasi hindi natin maano yung presensya ng Panginoon kasi we are minding the person next to us. But if you have that opportunity na makaano natin yung Panginoon, take it. Kasi napaka-precious nung yung allow us to have the silence. You allow us to hear that small voice. Yung ba parang, kasi ang tendency kasi natin kapag may rami tayong problema, we run away from God, right? Pero kapag tayo nakakaranas ng problema, take that opportunity to really embrace yung gustong sabihin sa ating Panginoon. That very small voice na maririnig natin. That's right. Sinasabi niya, kasama siya. Amen. Ano man yung pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko, may plano ang Panginoon. May purpose doon. Hindi para pasakitan tayo, hindi para pabigatan tayo, pero para mahayag yung plano sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Palakpakan mo natin. And then the third one is, wag nating anuhin na yung mga problema natin para pahirapan tayo. May purpose yan. Amen. Yung pangatlo ko is never stop trusting God. Amen. Never stop trusting God. Ang dali kasi magsabi na nagtatrust tayo sa Panginoon, tama. Pero ang totoo, hindi na, mahirap siyang gawin. Kasi kapag yung trust daw pala, yung totoong pagtitiwala sa Panginoon, yung hindi tayo makakaramdam ng worry, ng takot, somehow, or inaamin ko rin, I failed many times this one. Lord, I trust you. Pero umiyak pa rin ako. Parang hindi ko maiwasan yung mag-worry din. Even to this very moment. Pero nananampalataya ako, paglabas ko ng pintuan niya, pagbalik ko. Amen. Proverbs 3:5-6, sino nakakalam nun, alamin natin yung trust the Lord with all your heart. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, kapatid,
Just continue to trust the Lord. Amen. Yung solusyon, yung mga problema natin ngayon, may solusyon yan. Never stop trusting the Lord because God is doing something in your life. Amen. God is still doing something new in your life. Magtiwala lang po tayo. Huwag tayong magtiwala. Minsan kasi nagtitiwala tayo sa sarili natin eh. Lord, wala na ako trabaho. Uuwi na ako ng Pilipinas. Hindi. Hindi ako uwi ng Pilipinas. Babalik ako. Amen. Basta nananampalataya ako, ibabalik ako ng Panginoon. Amen. Soon. Amen. Never stop trusting the Lord. Let me just make sure na I hope na ano man yung mga pinagdadaanan natin, patuloy lang po tayong magtiwala. Kahit gaano kabigat yan, may ginagawa ang Diyos. Amen. Mas maganda. Amen. Mas malaki. Amen. As in great. Amen. Mas malaki pa sa meron ka ngayon. Amen. Mas malawak pa sa meron ka ngayon. Amen. Mas madami pa sa meron ka ngayon. Amen. Just trust. Yes, Lord. Thank you, Amen. Tayo Lord. natin